Okay. Yeah, Eric, ang final arbiter kasi talaga Eric is the mamamayan. Philippines. Agree. It can only be supported by the armed forces of the Philippines and other forces in the government. Tama si Professor Ana. The real arbiter of power and the real decision makers, kung babaguhin natin ang lipunan ito at babaguhin natin at tatanggalin ang mga kanser ng pamumuno sa pamamahalaan at lalo na sa pamumuno ni Marcos Jr. sa mapayapang paraan or whatever means the people decide to take, it will still be the people to decide. Pero mapapabilis ito kung ang mga nasa security sector na nagiging power base ni Marcos, yung armed forces of the Philippines, police, wala ka nang maasahan, ay magkakaroon ng desisyon that they will side with the people, side with the rule of law, and side with the welfare of the country because that is their mandate in the first place. The protector of the state and the people is the armed forces of the Philippines. They will not take power. It's constitutional. Correct, Professor. They will not take power, but they will facilitate power back to the people's mandate. Yun, ulitin ko the armed forces of the Philippines will not do coup d'etat, will not do mutiny, but will not support the Marcos government, facilitate the transition of power by constitutional means, and restore order in our people, in our country, and bring back the sanity and professionalism sense and mandate and moral authority back to the instruments of the government at itigil ang kriminalidad at ang pagiging marahas ng gobyerno sa kanyang mamamayan. That can be facilitated peacefully by the armed forces of the Philippines. What will Marcos do if the armed forces of the Philippines will side with the people at sasabihin nila, Mr. Marcos, malubha na po ang inyong pagtataksil sa mamamayan, sa mandatong ibinigay ng mamamayan, ibinabalik po namin ito sa mamamayan. At ayaw naming sumunod sa isang pamahalaan na ang namumuno ay nagtataksil at nag-aabuso sa kanyang mamamayan. Gusto namin ang gobyerno pinamumunuan ng maayos. Under the Constitution, power can be transitioned to the Vice President. Yun po ang nakasaad sa batas. Magiging mapayapa po yan. And Mr. Marcos can resign as an option to leave the presidency upang wag dumanak ang dugo at magkaroon ng civil war sa ating bansa. That can be facilitated peacefully by the withdrawal of support of the armed forces of the Philippines. So be it. And the people will accept and decide by supporting it. Kaso ang problema... Ang ano ko dito Eric, Eric, yes, yung mga nasa gobyerno natin, ordinary yung government employees, alam nila kung ano nangyayari Yung from all levels of government, from different three branches of government pa yan. I know that they know what's going on. Ang tanong ko, have some reflection. Kasi pare-parehas tayo ditong Pilipino. Itong boat na to na Pilipinas, kapag lumubog yan, lulubog tayong lahat. Ganon yan this is not about the Duterte per se. This is really about the country. Lulubog tayo, isang boat na yung pag lumubog yan, lulubog tayo lahat. Now, ang tanong ko, magkaroon lang kayo ng reflection. Is this really what you want? Is this the kind of government that we want? Kasi yun pa rin yun halimbawa, yung sinasabi ni Eric na ang AFP will protect the people. Kasi depende nga sa gusto ng tao. Yes. The AFP or whoever is there, they are looking at the situation as well. What is really the pulse of the nation? Nation, I'm referring to the Filipino people. Kailangan nakita nila yun Kasi kung ano ba talaga ang gusto natin. So, probably we should reflect quickly and make a decision. What is it that we want for this country? Yes. Kasi baka naman mamaya, kulang na yung oras natin, limitado na tayo, kasi matagal tayong nagre-reflect at matagal tayong nagde-decide. Diba? Baka mamaya, wala nang oras para, or limitado na. So I really challenge our kababayans. What is it that we want for this country? We want this country to go down the drain, or we want to save this country to make it better? In the same manner that other countries in Asia and even Southeast Asia is getting better and we're being left behind. Yeah, that is true. Yun 21st century na, for God's sake. And we're going back to dark ages again? Oh my God.
That's crazy. And Jade, Almar, no? Idagdag ko lang before namin ibalik sa ating mga moderators and anchor facilitators sa SMNI Studio kay Jade at kay Almar. Professor Ana, completely agree ako sa observation ninyo. Ang kabulukan at krimen ng Marcos Jr. government na ito, habang siya'y nananatili at walang gagawin ang mamamayan, 16 million Filipino families ang nadagdag sa gutom, sa listahan ng gutom. So that means, Jade, we are having around 65 to 70 million Filipinos ang nakakaranas ng gutom araw-araw. At ang sagot ng gobyerno ni Marcos, bumili kayo ng piso na asin at 20 pesos na bigas per meal. Kasi 21 pesos daw, mabubuhay na ang Pilipino. God. Sabi ng NEDA. So, 20 pesos. Nabasa ko yun, pero yun ba yun? Oh my God. A Filipino meal can only be 21 pesos, pwede na, hindi ka na mahirap. Hindi ka na gutom nun. Hindi nga yung kaso sa isang Jollibee Exactly. So, piso na asin, magdildil tayo, at 20 pesos na bigas, dalawang dakot na bigas. So, 20 pesos. Yun daw ang kabuhayan dapat ng mga Pilipino. And we're talking about 65 to 70 million Filipinos ang nakakaranas ng gutom araw-araw. Ang walang trabaho, Professor Ana, 4 million mahigit. Walang trabaho talaga ito. Ang underemployment, idadagdag mo dyan, ang kulang sa trabaho, mga 6 million mahigit. Ang kulang o walang trabaho sa Pilipinas in 2 years' time ni Marcos Jr. Ito pa, Professor Ana, ang nakakaranas ng mga sakit na hindi may paggamot kay Marcos Jr. na sinimulan sana ni Pangulong Duterte ng Universal Healthcare, umaabot po sa 4 na Pilipino ang nakakaranas ng mga sakit na hindi nila kayang ipagamot. 40% ng mamamayang Pilipino hindi makaka-access ng gamot at hospitalisasyon under Marcos Jr. And yet, ang 90 billion na pera ay kinukuha ng gobyerno para sana sa Universal Healthcare Program ng mamamayan, sa PhilHealth. Ngayon pinapabalik ni Marcos para gamitin sa political operations for 2028 elections. Alam na natin yon. At ginamit niya si Ralph Recto para gamitin ang kanyang poder sa Department of Finance. At ang mga retired generals ay nagsasalita at sila mismong tumutumbok 1.4 trillion pesos sa flood control ni Marcos ginamit na gatasan ng mga kurakot, buaya ng mga kontratista ng mga congressman at mga negosyante na kasabwat ni Marcos Jr. It's coming from the direct accusations of more than 200 retired generals, Professor Ana. So itong bayan natin, talagang going down the drain kung si Professor Ana, doomed to perdition. Talagang papunta tayo sa pagkalugmok. Kung hindi po tayo makikialam na mamamayang Pilipino, wala na po tayong ibang sisisihin. Ginawa na po ng ating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ ang paninindigan at pagsasakripisyo. Ginawa na po ni Pastor Kibuloy ang pagharap at ng kanyang mga ministro to enlighten the people that something is seriously evil happening right now in our country, in the government of Marcos Jr. Ginawa na po ni former President Duterte ang pagpuna. Ginawa na rin po ni Vice President Sara Duterte ang pagpuna. And limitedly, may ilang senador na po na nagsasalita. Ang taong bayan po ang kulang dito. And we cannot force to the people to stand. But the people, ako'y naniniwala, Professor Ana, tama po kayo, time is of the essence. Baka huli na po ang lahat. Marami na pong namatay sa gutom. Marami na po ang nagkaroon ng diskontento sa gobyerno, walang namuno at walang kumumpas na matinong gobyerno. Papunta tayo niyan sa civil war at magiging madugo ang ating bayan at magiging karumal-dumal ang kalagayan ng buong sambayanan kung hindi po tayo kikilos at the soonest time. Back to you, Jade and Almar. Ang naintindihan ko po yung pinupunto ni Prof. Ana at saka ni Ka Eric. Hinikayat natin yung taong bayan na kumbaga suportahan na itong ginagawa ng KOJC at suportahan yung mga nagsasalita like VP Sara. Pero ang problema kasi ngayon, malakas lang sa social media ang ating tinatawag na suporta ng taong bayan. Pero pagdating na sa actual, like for example, itong mga rally, wala kang makitang suporta. Ang isang factor dyan, Jade, Admar, dagdagan na ni Professor Ana, admittedly, nagkaroon din po ng fatigue syndrome sa people power ang Pilipino. Totoo yan. Oo, dahil nga ma'am, Professor Ana, nagkaroon tayo ng mga historical opportunities na baguhin ang lipunan, baguhin ang gobyerno sa panahon ni Marcos Jr. Sa panahon ni Marcos Sr. at kay Joseph Estrada. Nagkaroon lang tayo ng matinong gobyerno kay Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, yung pag-aalsa, pagbabango ng tao sa lansangan,
ay napoprostrate po sila dahil doon sa karanasan na yon. Nasa psyche nila yon. So balit napupukaw muli ang kanilang interes na makialam at baguhin ang kalagayan ng lipunan dahil bumabalik muli ang mga aral na mapapait ng nakaraang kasaysayan. I agree with Almar and Brother Jade, Ma'am Ana, na mabagal po ang response ng mga tao in terms of straight mobilization. Nasa social media po sila. Pero Jade, Almar, in my experience, it is only a matter of hours. Si Joseph Estrada, napatalsik yun, matter of envelope and Salome dancing ni Tesia Quino Oreta. Nag-Salome dance daw siya doon. At sobre, matter of 12 hours, Jade, na bumagsak ang gobyerno ni Erap. 12 hours. Ito rin po ang pwedeng mangyari kay Marcos. Matter of hours, lalayas ito sa Malacanang. And things will come into change. Pero time is of the essence. Gumagalaw po tayo internationally, kaya nga tayo umikot. Then ako, Professor Anat, ikaw sa Hong Kong, sa Macau, sa LA, sila Ate Roque, ako sa New York, sa Canada, sapagkat nakikita natin na hindi tayo pwedeng tumigil, Almar, Jade. Kapag tumigil at tumiklop na tayo at hindi na magsasalita at hindi na magsasakripisyo, mas lalong tatagal at babagal ang proseso ng national awakening and people's decision to exercise their sovereign will to redeem the country. Kaya kahit anuman ang sakripisyong ito, gagawin natin. Sapagkat ultimately, the arbiter and the final decision maker for change in our country and in our government and the redeeming of our country and our people will come from the people themselves. Magaganap ba ito? Yes, Almar. Yes, Brother Jade. Sapagkat masakit lang ang sakripisyo ngayon ng Kingdom of Jesus Christ nila Pastor Kibuloy, kung si Professor Ana pa, it went beyond them already. It transcended already as a national issue that is now awakening the people for the last 24 hours. That Mr. Marcos and his minions and collaborators are evil operators presiding our country, and they should be put to stop by the people at the soonest. Nakikita po ito ng buong sambayan ng Pilipino. Almar, Jade. Back to you, Professor Ana. Kasi tama si ano eh. Dagdagan ko lang kay Ka-Erika, Almar. Tama, may fatigue kasi talaga dun sa people power because marami ding mga Pilipino and even some people in the armed forces na mga nakakausap ko na mga ano lang, normal lang, hindi naman high ranking, mga normal lang na mga soldiers ba. May mga kaibigan din tayo kahit papaano na mga normal lang, mababa yung mga ranggo, pero mga nasa battleground na pinaano nila kapag may ano, 'di ba? Yung mga dinideploy na mga kaibigan lang. Sinasabi nga nila na at nang ibaba nating mga kababayan na nagkaroon ka ng people power. Pero parang wala masyadong nangyaring pagbabago. Kasi kahit nung panahon ni Marcos Sr., sino bang pumalit? 'Di ba? Ang Aquino. Meron ka ba talagang nakitang pagbabago sa Pilipinas? Pagdating naman kay Erap, nagkaroon ka ng people power, si Madam Gloria. Pero marami din, nabalot din si Madam Gloria makapagalaro yun ng controversy nung panahon niya. Ang talagang matino lang talaga after the post-martial law era of Marcos Sr. is Digong. Yeah. Oo, totoo yun. Totoo talaga yan, may fatigue. Pero one thing though, dapat nating isipin mga Pilipino, kung nagkaroon tayo ng chance to have really a leader like Digong sa panahon niya, it means it's not impossible for us to have the same thing in the near future. Kaya naiintindihan ko yung fatigue, naiintindihan ko yung frustration na punta-punta ka dyan, rally-rally, tapos mamaya, hindi na, ganun din naman mangyayari pa rin. Hindi eh. Kasi we already experienced something new, something good, no, panahon ni Duterte. So panghawakan po natin yon. Pero one thing also that I ask from our kababayans, next time, we don't elect people, kasi alam naman natin kung sino yung mga yan eh. Matagal na sila nasa puder eh. Bakit hindi natin palitan? Why don't we try to change things?
napalitan din kung sino ang mga inuupo natin. Kasi kilala na natin yan lahat. Alam natin yung mga records niyan. Alam natin mga kaso niyan. May mga plunder pa ngayon. Biglang nawala na ng kaso ang plunder ng isang senador. Out of the blue kasi suportado niya ang current admin. Diba? May mga ganun eh. Kilala na natin yan. Nakilatis na natin yan. Matagal na yan. So probably, if we will have the chance again to make a decision as a country and as a people, lubos-lubosin na natin. Palitan na rin natin yung iba dyan ng matitino para naman yung panahon ni Digong ay maulit pero mas maganda sa second time around kasi yung mga nakasuporta ay matitino din. Kasi yung panahon ni Digong, maganda, makita natin one of the most challenging, I think, for Duterte, kay President Duterte, kasi maraming opposition din eh. Pero maganda yung pamumuno at talagang naayos yung bansa. Ngunit, sana sa second time, bigyan natin yung katulad ni Digong ng support system na matitino din mga official ng gobyerno na inaalam sa posisyon. Para naman magtuloy-tuloy na itong pagbabago ng Pilipinas at progreso. Kasi mahirap sa isang leader din na matino ka, you want a good vision for your country, you want to implement everything. Na yung mga tao, may mga tao dyan na nakaupo din sa posisyon, may poder din, na oppose sa'yo. Mahirap din yun. It has to be you have to have a support system na magtutuloy-tuloy ng mga programa mo na para sa bansa mo. So, yun yung vision, yun yung nakikita ko na wag tayo, alam ko may fatigue kasi ako rin to certain extent na naiisip ko rin na nakakainis, nakaka-frustrate na what if ganun pa rin ang mangyari at upo pa rin dyan mga ganun pa rin. Meron din akong ganun pero ang pinangahawakan ko lang kay Eric at Jade Almar is we already have that chance during President Duterte's time. Yeah, agree. I hope and I have that hope that we can have way better than that. Kung better yung kay President Duterte, there's a hope that we can have new blood of leaders, new leaders that will really pursue what's good for the country. Agree. And Professor Ana, Jade, briefly rejoinder before namin ibalik sa inyo. Go ahead. Ako ang pinanghawakan ko moral duty. Ano man ang kahihinatnan ng resulta, there will be not perfect results sa pag-aalsa ng tao muli sa mapayapang pamamaraan. I will emphasize that. But it is the moral duty to fight evil. Evil right now that presides our country is Marcos Jr. And then ang triumvirate niya, ng evil triumvirate niya, yung triad niya, si Martin Romualdez sa si Lisa and mga alipores nila. It is our moral duty, kami nila, Professor Ana, tayo Jade, na nasa media, totoong media, as the conscience of the nation, it is our moral duty to speak against evil, fight against evil, defend justice and truth, and fight for the people, not just for kingdom of Jesus Christ, because we deserve a better country, a better government. If it will not be perfect after our fight and crusade, so be it. But the moral duty to fight evil in the midst of confronting evil, may kinokonfront tayong demonyo na sumasakop sa ating bansa. At ang pinakamalaking demonyo sa buong daigdig na siya nagkokontrol sa demonyo sa Pilipinas. That's the word that I can describe right now. Demonyo yung Amerika Yan ang evil presider of the world. Among all nations. Empire of chaos. Empire of chaos. The empire of chaos, the empire of war promoter. At iyon ang nagkokontrol ngayon sa evil presiding triumvirate sa bansa. So ano man ang ating maging resulta ng pagbangon at paglaban, it is our moral duty to do. May people power fatigue man tayong nararamdaman, may frustrations tayo, but in the midst of current evil, we have the moral duty to fight this. Okay. Huwag tayo maging sigurista sa bayan ng Pilipino na, yan na naman, baka ano naman mangyari. Huwag po tayo maging sigurista bago tumaya. Tumaya na po tayo dahil moral duty natin. Along the way, malinaw po na babantayan natin ang magiging resulta ng ating moral duty doon sa paglulunsad ng pagkilos ng mamamayan to redeem our country and to stop evil right now presided by Mr. Marcos. It is also our moral obligation, equally, sabi namin ni Professor Ana, that when we change and ensure that there will be better situation, better leaders, better government. Moral obligation natin, nabantayan yun.
Ako, the moral duty and the moral obligation are better options na i-take natin rather than mapunta tayo sa civil war dahil walang kumilos, walang kumibo, walang nagpaliwanag, walang nanindigan ng tama. And the Dutertes are only incidental but they are necessary variables in the political authority that we want to establish because they set the standard of how a government should not be corrupt. A government should be for the people. It should be strong rule of law. It should be a government na nagmamahal at naglilingkod ng tao in spite of imperfections. Ibubuo natin yon. They are political variables, but they are necessary and important political variable factors that we should embrace, not because they are the Duterte. But they are now the leaders, like si Sara Duterte. I think she is capable to continue moral leadership, leadership that is based on the rule of law, leadership that is based on the governance for the people, at hindi po kinokontrol ng Amerika, ng mga oligarko, ng politikong bulok, at mga operators ng mga kurakot na gustong gamitin ng gobyerno sa kanilang pakinabang. I think Sara Duterte, she has that kind of quality of the father that can preside a political authority that we want to establish as we redeem our country and our nation. That is a common political variable that we have to accept. Again, ulitin namin ni Professor Ana Jade and Almar, ang Kingdom of Jesus Christ has shown us the way that it is possible to have peaceful resistance but principled stand against evil. Hindi po sila lumalaban ng dahas, pero lumalaban sila sa katotohanan. Sinusupil po sila pero hindi sila nagpapasupil, naninindigan at nagsasalita sila. Binabasag, dinudurog ang kanilang dangal, dinudurog at binabasag ang kanilang mga liderato. Sa pangunguna ni Pastor Kibuloy, winawasak ang kanilang organisasyon. At ang gumagawa nito, first time kong nakita ito, Professor Ana, ay gobyerno mismo at estado sa Pilipinas. Yun po ang mabigat na kalaban ngayon. The evil persecutor of Kingdom of Jesus Christ and the civilians therein sa kanila ay hindi po ang mga kalabang relihiyon na gusto silang sirain, but the government presided by Marcos as manipulated and controlled by American big interest para supilin at wasakin ang mga Duterte at pati na po ang Kingdom of Jesus Christ, SMNI at si Pastor Kibuloy. Lahat ng ito po, sinuong ng SMNI, sinuong ng Kingdom of Jesus Christ, sinuong nila Pastor, because it is their moral duty to defend truth and justice and fight for freedom and good governance and democracy in our country. Prof at Eric, maputol muna. Masingit ko lang itong nangyayari ngayon dyan sa Davao City kasi namomonitor natin ito live to, naka-live po yung ilan sa ating mga kababayan dyan. Kasi marami yan kapag nag-live sila pag may mga nangyayari na ito. Naghahanda na ang mga kapulisan para naman sa panibago na namang paglusob o paggalugad. Parang Oplan galugad at ang ginagawa nitong kapulisan. Exactly. At yan po. Paki-focus natin yan. Sa inyo ba yan? Walang mga nameplates Wala kang accountability dyan. Hindi ko makita mga nameplates nila. At nagtatago ng muka. Hindi natin alam kung totoong mga polis talaga ito pinauniformahan. Maganda po tayo mga kababayan sapagkat mananakit na naman ito, sigurado yan. Ang kanilang mindset, Jade, ay nasa mindset, Professor Ana, ng ang kanilang tinatrato ay mga kriminal. They treat Kingdom of Jesus Christ at mga civilians, kabataan, kababaihan at mga workers na mga kriminal. That's how they treat, and their mindset right now is a criminal mindset. Ang Kingdom of Jesus Christ ay ginagamit nilang mga kriminal, pero ang mga mindset na kriminal ay na pumatay, handang pumatay ay ang mga pulis. Sa utos ni Torre, as ground commander operator nila sa kumpas simpre ni Marcos, ni Abalos at nila Marbil. So Senator Bato de la Rosa, sir, nananawagan po tayo para makuha po ditong command ni Torre, ipatawag dapat ito sa Lunes kaagad kaso lang holiday, at pati si Marbil at Abalos, and we will confront them. I volunteer, sir, Bato de la Rosa, as a third party outside of Kingdom of Jesus Christ sa nasaksihan kong police brutality, excessive use of force, violations of the rules of procedures, human rights violations nila, at pati na po sa international humanitarian law. At we prepare na sana po pati mga abogado target nilang aristuhin ito. Sana po magpa-blatter na po si Sister Nori at para ma-file ang kaso ng attempted homicide
whatever against sa pag-spray sa kanya dahil sa kanyang asthma condition. And we're calling on the people to be on the lookout anytime soon. Ay pwede pong maging mas marahas ang paglusob na ito. Exactly ito po ang nakita ko talaga. Libo-libo sila dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon may barracks na sila. Nakakahiya, nakakasulasok na ginawa nilang barracks, basurahan, CR, ang buong katedral ng Kingdom of Jesus Christ, no? Jade, ang formation na yon ay battle formation yon. Oo, kanina. It is not for serving the warrant of arrest. It is